A day in our life as a simple family living here in Canada. After mag-grocery, ito na yung medyo nakakapagod gawin pero very satisfying. Ang pag-refill, linis at organize ng pinamili. Inuna ko na ngang ayusin ang itlog dahil ito ang pinakamaselan dahil madaling mabasag. At habang nag-organize ako ng pinamili, ikukwento ko na din ngayon kung paano kami nakarating dito sa Canada. Uunahan ko na kayo, disclaimer lang po, lahat ng babanggitin ko at ikukwento ko ay based lamang sa experience namin at sa kung ano ang naging process namin sa pagpunta dito. Year 2023, nung nakaalis nga yung asawa ko papunta dito sa Canada. Paano nga ba siya nakapunta rito at nakapag-apply? Nung time na yon, ang nagtatrabaho lang sa amin dalawa ay ako at siya naman ang nasa bahay nagbabantay at nag-aalaga kay Asher. Kinailangan niyang mag-resign noon dahil nag-decide kami na kung sino ang mas malaking sahod, siya ang magtatrabaho. Since ako ang malaking sahod sa aming dalawa noon, kaya ako ang working at siya ang stay at home. 2 years na ganon ang setup namin na ako ang nagtatrabaho at siya ang nasa bahay. Pero labag yun sa kalooban niya dahil gusto niya talaga siya yung mag-work. Alam naman natin na napakahirap maghanap sa Pilipinas ng trabaho na okay ang sweldo at above minimum. Kaya nilunok niya yung pride niya nung mga panahon na yon dahil ayon ang mas kailangan ng pamilya namin na ako ang magtrabaho. Wala nga sa bukabularyo ng asawa ko ang mag-abroad at ang katwiran niya pa noon kahit magdildil na lang kami ng asen hindi siya aalis ng bansa. May mga panahon nga na nag-aaway kami dahil gusto niya siya na yung magtrabaho at ako naman na magstay sa bahay. Lagi niyang nakikita at madalas umuwi akong pagod sa bahay dahil ang trabaho ko noon ay office at field. Madalas pinapasukan ko din ang day off ko noon dahil malaki ang bayad sa overtime namin. Sabi ko sa kanya noon, papayag lang ako na mag-resign sa trabaho kapag nakahanap ka ng trabaho na mas malaki yung sweldo sa akin o kaya naman ay same ng sweldo ko. Hindi ko alam na ayon ang magpapatrigger sa kanya para mag-come up na mag-apply pa abroad. Yung sinasahod ko noon hindi naman sobrang laki pero mahirap humanap ng ganong sweldo para sa akin. Kung nasa probinsya ka lang at ang pasok ay Monday to Friday at kapag ka pumasok ka ng Sabado-Linggo ay malaki ang overtime pay. At kung ikukumpara ko siya sa mga dati kong napagtrabahuang company ay mas malaki talaga ang sahod. At ayun na nga sabi niya sa akin noon mag-a-apply siya pa abroad pero alam ko na biro lang yon at hindi niya siseryosohin dahil nga kilala ko siya na hindi niya kayang umalis. Until one time habang nag-i-scroll siya sa Facebook nakita niya sa page ng Philippine Go na may shinare na hiring pa Canada. Ilalagay ko na lang po sa comment section yung page at yung agency na nag-handle sa kanya. At doon na nga nagsimula, nagpasa siya ng resume sa email at nag-apply dahil ang nakapost noon na hiring ay pasok sa mga experience niya sa Pilipinas. Noong mga panahon na yon na sinasabi niya sa akin, oo lang ako ng oo, hindi ko alam na siseryosohin niya talaga. Dahil noong mga panahon na mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami, pinupush ko siya at inaaya ko siya na mag-abroad pero ayaw niya. After 1 week nga na magpasa siya ng resume doon sa agency, nag-reply sa kanya at ang sabi is for interview siya. Initial at screening pa lang naman ang ginawa sa kanya noon at hinanapan din siya agad ng mga basic documents pa abroad gaya ng passport, ID, birth certificate para ipasa niya. At lahat naman ng hinanap sa kanya na dokumento ay meron siya. Hindi ko na matandaan kung ilang weeks ang pagitan pero nakareceive ulit siya ng email, ang sabi ay for final interview siya. At sabi sa kanya sa final interview niya nga ang magi-interview na ay ang nasa Canada. Through online ang interview niya noon, parang video call kaya naman naka-formal siya kahit nasa bahay lang. Hindi pa nga rin nagsisink in sa akin noon na mag-abroad na talaga siya kahit na final interview siya. Kasama niya ako sa bahay nung nag-final interview siya, nasa harapan niya nga ako at may hawak akong papel kung sakali sa mga itatanong sa kanya ay may nakaready kami na answer. Luckily na ipasa niya nga ang interview noon at ang sabi sa kanya ang sunod na process ay kailangan niyang isubmit yung mga requirements na kailangan. Kasama sa mga requirements niya noon ang mag-take ng IELTS at ang magpasa ng WES. Since si Canada nga ay isang English country kaya required sa kanya ang International English Language Testing System. Kaya naman naghanap kami noon kung saan siya pwedeng mag-take ng IELTS. Ang pinakamalapit nga na nakita namin ay sa Pampanga. May bayad ang exam doon at kailangan mong maipasa yung score na hinihingi ng employer mo. Kailangan mo nga palang kumuha ng slot noon para makapag-take ka ng IELTS. At nung dumating na nga yung time ng schedule niya sa exam, kasama niya pa rin ako na lumuwas ng Pampanga. Kahit na hindi naman ako makakapasok, nasa labas lang maghihintay ng matagal ay okay lang. Habang nag-e-exam nga siya sa loob, kabang-kaba na ako noon, nagdadasal ako na sana maipasa niya dahil kapag bumagsak siya, kailangan namin ulit magbayad at magpa-reschedule. Pero confident ako sa kakayahan niya na alam ko mapapasa niya yon. At pagkalabas niya nga sa examination room, ang sabi niya sa akin, sagot niya naman lahat pero hindi siya sure kung mapapasa niya. Per category daw kasi ng exam ay naka-timer kaya kinabahan siya. Ang sabi ko lang sa kanya noon, magtiwala tayo at hintayin na lang ang resulta. Maghihintay pa kasi ng ilang weeks noon para sa result. At nung dumating na nga yung papel niya sa resulta ng exam niya sa IELTS,
IELTS. Sobrang saya namin dahil mas nahigitan niya pa yung score na hinihingi ng employer niya. Sunod naman, ang pinrases namin ay ang WES, ang World Education System. Kasama niya pa rin ako na nagpunta kami sa school namin nung college para sabihin ang kailangan namin. Kailangan nga namin makakuha ng sealed na TOR galing sa school at directly ipapasa yon sa Canada. Yes po, sealed ang kailangan at ang school ang may tatak nun. Naghintay kami ng 7 days dahil sa mga signatories ng school. Bawal na bawal buksan ang sobre dahil kung paano siya binigay ng school, kailangan ganun mo siyang ipadala sa Canada. Bali, WES nga ang magde-declare or mag-evaluate ng education ng tinapos mo sa Pilipinas kung ano ang katumbas nun pagdating dito sa Canada. Parehas kami na nagtapos ng 4 years course at degree holder. Pero ang katumbas ng bachelor's degree na yon ay grade 12 lang dito sa Canada. Medyo nakakalungkot kung iisipin mo na nagtapos ka ng 4 na taon sa Pilipinas at ang katumbas noon sa ibang bansa ay grade 12 lang. Pero wala naman kaming magagawa kasi ayun ang realidad ng buhay sa Pilipinas na pagdating sa edukasyon, di hamak na mas mataas talaga ang level at ang kalidad ng ibang bansa. Mas high-tech sa kanila, mas advanced kumpara sa atin sa Pilipinas. At nung okay na nga yung mga requirements na yon, ang sunod naman ay pinag-medical na siya. Hindi niya na ako kasama nung nag-medical siya dahil nagtitipid kami sa pamasahe dahil sa Manila pa. Dito na kami medyo nalungkot at medyo nawala ng pag-asa nung nag-medical siya dahil nagka-problema siya sa x-ray. Nung lumabas nga yung result ng medical niya, nakitaan siya ng spot sa x-ray at kinailangan niyang mag-undergo sa sputum test. Dito kami nagtagal sa sputum test dahil hindi siya agad na schedule at pagkatapos noon ang resulta ay 3 months pa. This time kasama niya na ako ulit na nagpunta sa Manila para sa sputum test niya. Nagdadasal na lang kami noon na kung para sa kanya talaga ang Canada, kahit anong mangyari ay para sa kanya. So, sobrang tagal nga ng result ng sputum niya, muntik na siyang hindi makaalis. Ang nangyari kasi lahat ng papel niya nakapasa na maliban na lang sa result ng medical ng sputum niya. At ayun na lang din ang hinihintay ng employer niya. At nung tumawag nga yung agency sa kanya, ang sabi sa kanya baka hindi na siya umabot at hindi na siya kasama sa makakaalis dahil nga sa aberya na nangyari. Sobrang lungkot niya noon, para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Ang sabi ko na lang sa kanya, kung hindi talaga para sa kanya, wala kaming magagawa. At ang sabi ko sa kanya noon, nagsuggest ako na mag-direct ang email dito sa agency mo naman sa Canada. Baka sakali magawan nila ng paraan. Iba kasi ang agency na may hawak sa Pilipinas at iba din ang agency nila pagdating dito sa Canada. At ganoon na nga yung ginawa niya at nag-reply naman sa kanya yung general manager at ang sabi sa kanya, hihintayin pa rin ang result ng sputum niya at once na may result, ipasa niya agad para mabigyan siya ng schedule ng alis niya. Tinanong pa nga siya noon kung sino yung nagsabi sa kanya na hindi na siya matutuloy sa pag-alis. At medyo nagalit yung agency ng Canada sa agency sa Pilipinas na nagsabi sa kanya na hindi na siya aalis. Kaya pinagawan siya ng incident report sa conversation na nangyari. Hiningi sa kanya noon yung mga conversation na sinabi sa kanya na hindi na siya matutuloy. At alam nyo ba, ang nag-direct email sa kanya humingi ng pasensya ay yung general manager pa dito sa Canada. Nahay nga siya sa batch 2 na dapat naaalis pero dahil nga sa aberya ng mga nangyari, naiwan siya yung mga kasabayan niya na na-interview at na medical ay nakaalis na. At nung dumating na nga yung result niya sa sputum at negative, agad namin pinasa yung result at binigyan naman siya ng response na kailangan ulitin yung mga papel dahil na-expired. Sobrang bait ni Lord dahil kahit na-expired yung mga papel niya, willing si employer na i-renew para lang makaalis siya. At yung mga kasamahan niya nga sa batch 2 ay nakaalis na ng February at siya naman ay na-move sa batch 6. At ang alis ng batch 6 ay May 29. Nung sinenda na siya ng plane ticket at date ng alis niya, talaga namang naiyak siya dahil hindi biro yung pagod at mental health na pinagdaanan niya at higit sa lahat, totoo na talaga na aalis siya. Bago siya umalis, na aksidente pa kaming dalawa sa motor ng February na akala namin mamamatay na kami. Hindi namin dineclare yun sa agency niya na na-aksidente kami dahil baka magka-problema pa ulit. May mga ilang araw din na hindi siya nakalakad dahil sa sobrang dami ng sugat niya. Ako ang nagpapaligo sa kanya noon at naglilinis ng sugat niya araw-araw at umabot sa point na kailangan niyang magsaklay. May mga sugat din ako noon at kailangan magpagaling pero mas kailangan niya ako. At isa na naman ngang pagsubok ang dumating sa amin noon dahil nung March, namatay sa aksidente ang biyanan ko, ang papa niya. Doon namin naisip na siguro kaya dinilay ni Lord yung pag-alis niya ng February dahil nga sa ganong sitwasyon na mangyayari. Dahil kung nakaalis siya ng February at namatay ang papa niya ng March, hindi siya basta-basta makakauwi ng Pilipinas. Kaya bago siya nakaalis papuntang Canada, na ihatid niya pa sa huling hantungan ang papa niya. Mahirap at masakit tanggapin pero ayun yung plano ni Lord kaya ayun yung masusunod. At May 26 nga ang birthday niya, sinabay na namin sa despedida niya dahil ilang araw na
na lang May 29 aalis na siya noon. Isa din yon sa purpose kung bakit siguro ginawa ni Lord na May 29 ang alis niya dahil nga May 26 ang birthday niya para kasama niya pa kami mag-celebrate. At umalis nga siya sa Pilipinas na bitbit ang pangarap na magandang buhay para sa amin ng anak niya. Minsan guguluhin tayo ng sitwasyon at susubukan tayo kung gaano tayo katatag sa mga ipaparanas sa atin. Pero eventually at the end, malalaman natin at magigets natin yung purpose ni Lord kung bakit niya ginawa at bakit nangyari yon. Anyway, masyado na pong mahaba to. And that's it for today's mini vlog. Follow me for more. Thank you for watching.